Nabalitaan nyo na ho nangyari po sa Tacloban City, ito pong paaralan, 2 menor de edad ang walang habas na namaril, 3 ang patay. Pag ganito, ano laging unang inyo pong pinupunto dito kapag ang mga kabataan po ngayon ay medyo marahas na ngayon at gumagamit na ho ng baril? Hello, Alex, medyo nawala lang. Pasensya na, dito ako sa isang hospital. Opo. Sige po, ano po ang Alin inyo po? pong stando dito? Bilang kayo po ay kontra ho sa krimen, pero bata ho dito ang involved at meron 3 kanila hong nabaril. Ang tinutulak namin, Alex, ever since, no, yung lowering of yung ng edad sa legal accountability, criminal liability. So, ang proposal nga namin doon at the age of 13, dapat they can be held legally accountable sa kung anumang krimen ang na-commit nila. Katulad po ngayon, walang habas, may namatay. So, ang anong pinakamataas na hatod po dyan is 40 years. So, may proposed bill yan eh. I remember may mga interviews din ako last year eh. A part of last year. Si Robin Padilla. Yeah. Na sinasabi nga niya, ibaba yun. Ang point din namin dito, Ale, pag yung rehabilitation centers natin, katulad nun, DSWD, dadalhin, walang malinaw na mababago nila, marireform nila yung mga minors, no, na nag-commit niyan. O medyo, ang sabi nila, kulang sa funding, kulang sila sa mga human resources, mga tao nila, to reform, rehabilitate ito mga to. So, ang mabigat doon, the moment makawala sila ulit, dahil hindi sila fully reformed, nakagawa na sila ng ganyan, baka maging pattern, maging recidivist. Dahil una, hindi naman sila pwedeng ikulong by law. So, kailangan talagang itong batas na to, it should be revised or mapalakas talaga into a very strong law. Masakit man. Kasi, tingnan mo, Alex, kunyari, ikaw yung mga ama nito, magulang nitong napatay. Tapos wala silang criminal liability. So, ang sakit-sakit po nun. Saka, dapat, it should also be a deterrent dito sa mga minors na to, na may paglalagyan kayo. Hindi naman, dahil yan matatalino yan because of the advent ng social media, daming source. Different platforms, alam nila pag sinerge nila, samantalahin na natin, hindi naman tayo makukulong. Yes. So, kaya nakakalungkot, nakababahala. Ang inyo pong stand ng VACC is kahit na menor de edad, kailangan may criminal liability. Yes, Alex, at the age of 13 because 13 we feel nandiyan na yung age of discernment Alam nila ang tama at mali. So at the age of 13. I mean, mga nang-rape nga previous to this case, may mga talagang mga kabataan, 12 years old, 30 years old, nire-rape din nila yung kapwa-bata nila, minor. Marami ganyang cases then backtrack. Pero ano ang pumipigil ho dito para umusad ang gagawin pong amendment dito po sa batas na ito, Kuya Boy? Ano po, Ale? Ano Sir, ang Alex? pumipigil? Ano ang nagpapatigil ho dito para matuloy ang amendment po dito sa existing na batas? Siguro, number one, may mga group na magkakaroon ng opposition, like human rights, simbahan, at yung mga ibang sektor na society, mga magulang na, baby pa yung anak ko, 13 years old, they cannot do that. Pero let's face it, like yung ang laki na ng pagbabago ng yung advent ng social media, different platforms, yung napapanood nila sa YouTube sa Amerika, yung walang habas na pamamaril, shooting rampage, na-adapt natin. So, yung reformation din talaga, napaka-importante. The moment na makulong sila, kailangan ma-reform talaga sila So, at isa pa, siguro isa call now,
dapat ang mga eskwela mahigpit na rin talaga sa security nila. Kung gaano kahigpit yung sa gate, di ba, no ID, no entry, saka yung inspection ng mga bags, kung may mga metal detectors sila for deadly weapons, no? Hindi lang baril. Ang eskwela, ang schools, colleges is also co-equally responsible para sa estudyante po nila, Alex. Kung pagbabatayan po natin ang mga previous na mga incident ng ganito, usually nangyari sa mga public schools, no? Tatang sasabihin, dahil public school yan, walang pondo. Tulad nitong eskwelahan sa Tacloban na pinangyarihan ng krimen, isang gwardiya lang, ang daming lusutan. Entry points and exit points. Again, Alex, wake-up call to sa national government. Yun. Yung departamento talaga dito, yung Department of Education, Higher Education, dapat pag nangihingi sila ng budget, mag-propose sila na mangingi sila ng malaking budget for human resources to secure yung mga nila. So, again, wake-up call si Presidente, sa mga lawmakers. Kasi baka magkaroon ng pattern, Alex. Ito nakakatakot. Yung pattern na shooting. Yes. At Kuyang Boy, batid na natin na merong mga kukontra dito, no, sa gagawin pong pagbabago or amendments sa kasulukuyang batas. Anong tingin mo ang mga dapat nyong gawin? Anong mga paraan? Ano ang mga sistema na dapat mahimok ninyo ang ating mga mambabatas to support you dito sa inyong mga pagbabago? Ganito una, dapat gawin talaga isang malawakang public consultation. Public consultation consisting of mga taong simbahan, pare, madre, different religion, mga mambabatas, lawmakers, mga retired justices, members ng academe, NGO, PNP officers, lahat ng involved sa 5 pillars ng criminal justice system. Mga prosecutors, judges, law enforcers, all levels ng court, judges, saka yung community itself, no? At yung technology, dapat makisali dito kasi the moment makumit yung akusado na minor, ang mangyayari, ang magre-report po yan, yung technology. Katulad nun sa DBID, o CTJ, GMP, whatever. It's a full-scale information dissemination after the consultation to create a law based on mga dito sa mga resource person na to. At Kuyang Boy, ang Pilipinas, hindi naman kaila ito na ang Pilipinas ay usually nanggagaya ng mga batas sa ibang bansa, no? Meron na ba kayo nakita sa ibang bansa tulad ng Amerika or neighboring countries here in Asia na may ganito na kahit bata kailangan panagutin? Sa Japan ata, balita ko, medyo na short notice lang ako, mababa ang nila yung age of criminal liability or accountability, parang tila 12 years old ata sa Japan and other countries. So talagang may mga amended laws sa pinatutupad na batas na ang paniwala nila, yung age of discernment at the age of 12 is pwedeng maging accountable dahil sa new technology ngayon. Mga bata nga nakakapag-Facebook ngayon, 8 years old, 9 years old or lower. Nakaka-search sila, nakakabili pa nga sila ng mga games nila So it's about time. At Kuyang Boy, bigyan natin ng siguro isang dahilan kung bakit nagawa nitong dalawang menor de edad ang krimen. Ang unang sabi ay sila daw po ay biktima ng bullying. Sa tingin ninyo, dahil kayo po ay anti-criminality group, ang pagiging biktima ba ay kailangan susi ito para ikaw ay gumanti ng dahas? Ni-interview lang ako, live interview.
Ano po, Alex? Ang dalawang kabataan na involved sa krimen kanina ay sinasabing sila biktima ng bullying. So, ito ba'y sapat para sila gumawa ng kahalintulad rin na krimen na parang pangganti? Ha? Baka para maka-revenge lamang. Alam mo, Alex, nakakabahala ka ito. Hindi sapat na dahilan yon yung bullying para mag-retaliate sila. Kailangan dito, may managot, katulad ng eskwela at yung nagpapatakbo ng school. So, hindi yun sapat na dahilan na nabuli sila, kaya naman sila. So, siguro, yung free will nila yan, again, we go back to sa age of discernment, na alam nila ang tama at mali, at alam nila mali yun. At nag-post pa nga sila, di ba? Nag-post pa sila beforehand nun, di ba? Hawak sila baril. So, makikita natin dito, premeditated din, nagplano. So, they should be held accountable to the fullest. Kahit minor po sila. Para it will send a very strong message, a strong deterrent para sa kabata na hindi pwedeng sulanan to dahil meron kayong certainty of imprisonment and jail term. Okay. Sige po. With that, Kuyang Boy, maraming salamat po at good luck po. At I'm sorry po kung sino ba na hospital po, Kuyang Boy? Papacheck. Alex, ako may mga medical procedures. Okay. Sorry po. Sige po. At the age of 70, sige po. Ako sa kasim. Opo. Sige po. Good luck Alex, po. Ingat po kayo, Kuyang Boy. Salamat po. Ayun. Kuyang Boy Evangelista, ang tagapagsalita at pangulo po ng Volunteers Against Crime and Corruption. Usually kasi sasabihin na may nag-udyo kasi yan, na-udyukan sila na gumawa ho ng krimen. Tulad yan. So, pwedeng sabihin na biktima kasi kami ng bullying. Kaya ito yung paraan namin na para makaganti. Hindi mali di ba? Pati dapat dito yung mga magulang ho nitong dalawang minor de edad na suspect. Dapat rin pong imbisigahan rin po ng ating PNP at ng AFP. Pero pulis at sundalo, kanilang mga magulang. Dapat sa kanilang munting lugar lamang ang komunidad, umiiral na dapat to ang batas sa kanila. Anak ko, kung kayo ay biktima ka ng wag mong daanin sa dahas ha. Parating natin yan sa kinaukulan. Sa akin, sumbong sa akin. Ano nangyari? Parang nangyari sila pa ang nagtulak dito. Pero saan ba sila kumuha ng baril? Yan, dapat rin pong malaman. Yan ba'y armas na kanilang mga magulang? O meron silang pinagkukunan pang ibang na gamit para may sakatuparan ng kanilang gagawin pong dahas? Ayan. Diba? Sige.